Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Panginoon at patuloy niya tayong binangon. Taglay ang kalakasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. At patuloy tayo, sa umagang ito ay patuloy tayo na mag-aral ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Patuloy nating alalahanin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay sa ating mga buhay. Ngunit bago tayo dumako sa pag-aaral ng kanyang banal at makapangyarihang salita, tayo po muna ay maghandog ng awitin sa ating Diyos na buhay. Ngunit ang pag-aaral ng banal at makapangyarihang salita ng Panginoon sa umagang ito ay magmumula po sa Door of Faith Changwa na pinangunahan po ng aming Pastora Verly Igos na under provision po ng Pastora Neverisa Masaredo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Patuloy tayo na maghandog ng awitin ng papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Patuloy natin handugan ng awitin ang ating Diyos na buhay. Kami katagpuin. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo na umawit sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Patuloy tayo na lumapit sa ating Diyos sa umagang ito. Patuloy tayo na katagpuin ng ating Diyos. Hallelujah. Narito kami.
nagbababa, O Diyos, hallelujah. Umaasa, O Diyos, hallelujah, na patuloy ninyong iparanas sa amin, O Diyos, sa umagang ito. Ang kapangyarihan ninyo, Panginoon, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, patuloy namin dalangin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po ninyong pagkasamaan, O Diyos, ang inyong gawain na ito, Lord. Hallelujah. Patuloy kami lumalapit sa inyong kahabagan, sa inyong yaman na biyaya, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy po ninyong pagkasamahan ang inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Patuloy niyo po siyang itago sa pinakamababang parte, O Diyos. Kayong patuloy na may taas, kayong patuloy na may hayag sa pamamagitan ng kanyang buhay, O God. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, hallelujah, Jesus, ng kanyang mga salita, Panginoon, na ibababa sa umaga nito, ay patuloy ninyong pagkasamahan, O Diyos, hallelujah. Pagpalain ninyo, Panginoon, ang bawat salita na lalabas sa kanyang mga labis sa umagang ito, O Diyos. At ang mga salita na inyong may hahayag sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na maging kalakasan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord God, sa pag-aaral namin ng inyong mga salita sa umagang ito, Panginoon, bagamat ito ay online, O Diyos. Lord God, hallelujah. Patuloy po ninyong pagkatabihan ng inyong mga anak, saan man silang dako na nakikinig ng inyong banal at mga pangyarihang salita, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang magbigay ng kaunawaan sa inyong mga anak. Kayo ang magbigay, Panginoon, ng karunungan, hallelujah, sa inyong mga anak na makikinig, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ninyo silang ipuin. Patuloy po ninyo silang abutin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Katagumpayan ng inyong gawain, Panginoon, magmula umpisa hanggang katapusan, O Diyos, ay patuloy naming inaangkin. Any destruction of the enemy, O Diyos, ay patuloy namin, Panginoon, sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos, maingat namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagdadakila, pasasalamat sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purin po ang Panginoon. Ngayon po ay patuloy tayo na mag-aaral ng kanyang banal at mapangyarihang salita. Tinatawagan ko po ang lingkod ng Panginoon na gagamitin sa umagang ito, Pastora Verly Igos. Purin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Papuri ay sa Panginoon. Sige po, minsan pa ay patuloy tayo na matuto sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may Biblia, kayo po ay inaanyayahan ko sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 37 to 40. Sa ikalawang pagkabanggit po sa Aklat ng Panaghoy or Lamentation, chapter 3, verse 37 to 40. Akin pong babasahin. Sabi po dito, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Kaya bakit tayong magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Amen po. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Malinaw na malinaw, mga kapatid. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Lahat ng bagay na nangyayari, masama man o mabuti, pangit man o maganda, ay may kapahintulutan ng Panginoon. Amen po. Example na lang po yung buhay ni Job. Ano po? Kilala natin si Job. Isa siyang matuwid na tao sa harapan ng Panginoon. Ano po? Isa siyang masunurin na lingkod ng Panginoon. Pero sa kabila ng ganong bagay, God allows those things. Ano po? Pinahirapan, nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng ari-arian, nasira yung mga bahay, nasira yung mga hayop, namatay ang mga hayop. Amen po. Na porket akala natin
na sumusunod na tayo sa Panginoon, ay okay na. Hayahain na ang buhay. Na okay na wala ng problema. Na okay na maganda na ang buhay. Mga kapatid, kung totoo tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, normal sa atin na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Dumadaan tayo sa mga paghihirap. Kaya dapat yung mga bagay na iyon, hindi na question sa atin. Amen po. Kundi talaga yun ang nais ng Panginoon para pumapatibay yung ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen po. Bakit po? Kung maganda naman yung sitwasyon, amen po. Nagagawa ba ng tao na tumawag sa Panginoon? Nagagawa ba ng tao na manalangin sa Panginoon kapag maganda ang sitwasyon? Di ba po hindi? Kaya God allowed those things na mahirap, na may pagdurusa, na may kalungkutan para tumawag tayo sa Kanya. Amen po. Na kung minsan sa atin parang, Lord, bakit naman? Bakit naman sa akin pa? Bakit ako pa, Panginoon? Amen po. Kalooban ng Diyos. Walang anumang bagay ang nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Yung pagsubok ni Job sa kanyang buhay, sa kanyang pananampalataya, kalooban yun ng Panginoon. Bakit po? Ang sabi dito sa Job chapter 1 verse 12. Basahin nga po natin. Para hindi maging question sa atin kung ano yung mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Ano po? Sabi dito sa Job chapter 1 verse 12. Sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero wag mo siyang sasaktan, kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Nung time na din na yun, nang sinabi ng Panginoon, sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero wag mo lang siyang sasaktan. Dumagsa yung mga bagay, dumagsa yung mga hindi magagandang bagay na nangyari kay Job. Kinuha ang hayop, pinatay ang mga hayop, pinatay ang pamilya, pinatay ang mga tauhan niya. Amen po. Giniba ang bahay. Amen po. Which is normal din sa atin, mga kapatid. Nakakaranas tayo ng hindi magagandang sitwasyon. Lalo na tayo na nagmamalasakit sa Panginoon. Lalo na tayo na sinisikap makasunod sa kalooban ng Panginoon. Normal sa atin na talagang makaranas ng hindi magagandang sitwasyon. Huwag nating isipin na porkit lingkod na tayo ng Panginoon, na porkit sumusunod na tayo sa Panginoon, okay na ang lahat ng bagay. Settle na ang lahat ng bagay, mga kapatid. The settlement of our serving in the Lord is in the heaven. Amen po. Nasa langit yung settlement ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sa langit, doon na natin mararanasan ang kaligayahan ng kagalakan sa piling ng ating Panginoon. Wala na yung mga paghihirap, wala na yung pag-uusik, wala na yung paghihinagpis, kundi puno na tayo ng kagalakan dahil naroon na tayo sa piling ng Panginoon. Sabi nga sa aklat ng pahayag, di ba, papawiin ng Panginoon ang lahat ng luha. Amen po. Lahat ay bago pagdating natin sa langit na bayan. At alam niyo po, mga kapatid, kung babasahin niyo yung previous chapter ng Panaghoy, talagang makikita natin, pagbungad pa lang doon sa Panaghoy chapter 1 verse 1, malungkot na yung sitwasyon. Amen po, may pagdadalamhati na, may pagtangis, may paghihinagpis. Ano po? Ito po ay paghihinagpis ni Haring Jeremias. Ito pong panaghoy na ito ay isang tula na sinulat po ni Prophet Jeremiah. Naroon yung paghihinagpis niya, naroon yung kalungkutan niya, nandoon yung pagdurusa na dinadanas niya, yung pagdadalamhati. Amen po. Nandun din yung paggiba sa pader ng Jerusalem kung mababasa po natin. Na kung sa atin man din, mga kapatid, nadadanasan po natin. Danas po natin ang mga bagay na ito. Dahil nga po sabi doon sa ating binasa, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon.
Amen po. At sabi pa dito, ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay hindi mangyayari. Amen po. Mga bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Hindi lahat, na kung minsan, pagpangit na sitwasyon, Lord, bakit naman ganito? Bagyo na lang ng bagyo. Puro na lang paghihirap. Puro na lang pagtitiis. Amen po. Nagiging question sa atin. Kalooban po iyon ng Panginoon, mga kapatid. Malinaw na malinaw na sa salita ng Panginoon, mabuti man o masama, ito po ay pinahihintulutan ng Panginoon na mangyari sa ating mga buhay. Ibig sabihin, God control everything. He is our controller. Amen po. Kaya hindi dapat tayo mag-alala. Hindi dapat tayo mangamba kung nakakaranas man tayo ng hindi magagandang sitwasyon. Kasi kontrolado iyon ng Panginoon. May kapahintulutan ng Panginoon. Pinagpasyahan na mangyari ng Panginoon ang mga bagay na iyon. Anong sabi doon sa Kawikaan, chapter 16, verse 9? Kawikaan chapter 16 verse 9, sabi dito, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Amen po. Nasa Panginoon ang kaganapan nito. Na kung bakit sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo, 'di ba po nakaranas tayo ng bagyo sa bansang Pilipinas? Na kung bakit kahit anong tibay ng bahay, na kahit milyon yung pinagpagawa ng bahay, sa milyon na yon, imposibleng hindi magagandang materyales yung gamit ng bahay na iyon. Pero bakit nasira pa rin? Pero bakit nabuwal pa din? Dahil pinahintulutan ng Panginoon. Amen po. Hindi natin maaaring pigilan kung ano yung nais gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Na kung minsan, sa buhay paglilingkod, kahit anong takbo natin sa Panginoon kung kalooban ng Panginoon na gamitin tayo, pipilitin ng Panginoon na talagang makabalik tayo. Amen po, gagawa ang Panginoon ng paraan para maibalik niya tayo sa kanyang kalooban. Amen po, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Na ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. Na ayaw niya tayong mawalay sa kanyang kalooban dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya kahit anong takas natin sa Panginoon, kung kalooban ng Panginoon, na talagang tayo ay magamit sa kanyang gawain, mga kapatid, hindi tayo makakatakas sa Diyos. Amen po. At sabi pa dito sa Panaghoy, chapter 3, verse 39, kaya bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Amen po. Bakit tayo magrereklamo kung tayo ay pinarurusahan sa ating kasalanan? Kapatid, sabi pa dito sa talatang 40, ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Amen po. Reklamo tayo ng reklamo na kung bakit tayo binabagyo. Pinuputol naman natin yung mga puno na naroon sa kabundukan, na nagtataka tayo bakit tayo binabaha. Mga kapatid, wala ng puno. Amen po. Wala ng puno na haharang doon sa malakas na hangin. Wala nang ugat ng puno, nasisip-sip dun sa mga dumadaloy na tubig. Tapos question sa atin, bakit tayo binabaha? Bakit ang bayan natin ay binabaha? Na kung minsan question sa atin, bakit ganito, Panginoon, nasa mahirap akong sitwasyon, na hindi ako makatakas-takas, hindi ako makaalis-alis, kapatid. Sabi doon, ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik sa Panginoon. Baka kasi nagkukulang na tayo sa Panginoon, kaya tayo pinapalo ng Panginoon. Baka kasi nagiging kampante na lang tayo, na kapag maganda yung sitwasyon, hindi man lang tayo
hi sa Panginoon. Hindi man lang tayo makapag-hello sa Panginoon. Hindi man lang tayo makatawag sa Panginoon. Hindi lamang tayo makapag-hallelujah sa Panginoon. Kaya pinaparanas sa atin ng Panginoon yung mga hindi magagandang bagay. Kaya bakit natin kukwestiyonin ng Panginoon, sabi dito? Bakit tayo magrereklamo sa Panginoon? Magrereklamo tayo sa Panginoon na kinakapos tayo, nagigipit tayo, kapatid. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Nagtatapat ba tayo sa Panginoon? Nagtatapat ba ako sa Panginoon? Pinagtatapatan ko ba yung dapat ay itapat sa Panginoon? Amen po. Na kung minsan, Lord, may sakit na naman ako. Paulit-ulit na lang, pabalik-balik na lang yung sakit karamdaman ko. Baka naman hindi tayo tumitigil dun sa mga bagay na ikinakasama ng ating pangangatawan. Baka naman hindi tayo tumitigil sa mga bisyo kung meron man tayo. Huwag natin laging i-question sa Panginoon. Siyasatin natin ang ating mga buhay. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Ang totoo niyan, hindi ang Panginoon, kundi tayo ang may diferensya. Na kung minsan nagagawa natin isisi sa Panginoon, hindi naman natin chinecheck kung anong pamumuhay na mayroon tayo. Hindi naman natin sinisiyasat yung ating mga sarili kung ano ba yung ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Ano mang bagay yung ginagawa natin sa mundong ito, ginagawa natin ito sa harapan ng Panginoon. Amen po. Mga reklamo na hindi naman talaga kabalid-balid sa harapan ng Panginoon. Na kung minsan, laging ang Panginoon na nag-ano nito eh. Kapatid, siyasatin natin. Sabi dito, ang dapat ay siyasatin natin ang pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Ang lakas nating mag-rant sa Panginoon. Ang lakas nating magreklamo sa Panginoon. Hindi naman natin nakikita kung ano yung buhay na mayroon tayo. Amen po. Reklamo tayo ng reklamo sa Panginoon. Hindi natin alam, inaani na pala natin yung buhay na ipinapamuhay natin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Ekis tayo doon, mga kapatid. Talagang kung ano man yung pinapasamuhay natin sa aklat ng Mga Ngaral chapter 12 verse 14. Kung ano man yung ipinapasamuhay natin, ipagsusulit natin ito sa Panginoon. Amen po? Ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya huwag tayong magtaka na sumusuway tayo sa Panginoon at nakakaranas tayo ng mga hindi magagandang bagay. Amen po? Dahil ang pagsuway sa Panginoon may kaparusahan. Sa buhay ni Jonas, amen po, sa pagsuway na yan sa Panginoon, amen po, inallow ng Panginoon yung hindi magandang sitwasyon. Kaya ganun din sa atin, mga kapatid, na kapag tayo ay sumusuway sa Panginoon, normal sa atin na pinapalo ng Panginoon. Normal sa atin na nangyayari sa atin yung hindi magagandang bagay kung tayo ay sumusuway sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong magreklamo. Amen po. Pagtutuwid, pagpapalo ng Panginoon ay ating mararanasan kung tayo ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Sabi po dito sa aklat ng Galatia, Galatia chapter 6, verse 7 to 8. Tingnan po natin. Galatia chapter 6, verse 7 to 8. Sabi dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Amen po.
Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Paalala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na huwag tayong magreklamo sa Panginoon. Amen po. Na huwag tayong questionin ng Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Maari nating itanong sa Panginoon, Lord, ano po yung nais ninyo na matutunan ko sa sitwasyon na mayroon ako? Pero wag nating isumbat sa Panginoon na kung bakit tayo nakakaranas ng paghihirap, ng mga hindi magagandang sitwasyon sa ating mga buhay. Dahil baka yung pamumuhay na mayroon tayo ay hiwalay na sa kalooban ng Panginoon. Na baka yung pamumuhay na nilalakaran natin palayo na sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Nais tayong turuan ng Panginoon, mga kapatid. Sa bawat sitwasyon na mayroon tayo, may itinuturo ang Panginoon. Kaya pagkatiwalaan natin ang kalooban ng Panginoon, huwag nating pagreklamuhan ang Panginoon dahil sa ano pa mang bagay, wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Amen po. Nasa atin ang problema. At yung problemang iyon ay kailangan maalis sa atin. Amen po. Maalis sa atin yung pagkukulang, maalis sa atin yung hindi pagiging tapat, maalis sa atin yung paninira doon sa mga bagay na nilikha ng Panginoon. Amen po. Wala sa Panginoon ang problema. Ang totoo niyan, nasa Panginoon ang solusyon. Amen po. Nasa Panginoon ang solusyon. Wala sa Panginoon ang problema. Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito. Sa maikling panahon ng ating pagbubulay ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpaunawa sa atin sa mga bagay na ito. Basahin ko nga po ulit yung ating pinag-aralan, para maging malinaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po dito, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Kaya bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Amen po. Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo nga po ay minsan pang yumuko at tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. Purihin po ang Panginoon. Sige po mga kapatid, sa umagang ito ay patuloy po tayo magsampit ng papurit, pagsamba, parangal, pagdakila sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. Purihin po kayo. Dakilain, luwalhatiin ang pangalan ninyo, Panginoong Hesukristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa buhay namin na anumang sitwasyon, anumang kalagayan na mayroon kami, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng ito ay may kapahintulutan ninyo. Lahat ng ito ay pinagpasyahan yung mangyari. Mabuti man o masama, Panginoon. Hallelujah. Kaya sino kami, Panginoon, para magreklamo? Sino kami, Panginoon, hallelujah, na para magreklamo sa inyo? Kung taliwas naman ang aming pamumuhay, alinsunod sa inyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na siyasatin ang aming mga buhay. Na makita namin sa aming mga buhay na nagkukulang kami. Na aminin namin sa aming mga buhay na nakakagawa kami ng mga bagay na hindi nakakalubod sa inyo, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, ngayon pa lamang, linisin niyo po yung aming mga buhay. Linisin niyo po yung aming mga puso. Bago pa man kami dumako sa bahay ninyo, Panginoon, sa bahay, sambahan, linisin niyo na po kami. Linisin niyo na po kami, Panginoon. Hallelujah, sapagkat hindi namin kayo mararanasan. Matthew chapter 5 verse 8, Panginoon, hallelujah.
Give us a pure heart, Panginoon, upang maranasan at makita namin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, ngayon pa lamang, Lord. Hallelujah. Sa buhay ng inyong mga anak, ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu ay patuloy pong managana sa amin. Patuloy niyo po kaming panahanan, Panginoon, at patuloy namin pagkatiwalaan kung ano yung pinanghihintulutan ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo. Pagpalain niyo ang inyong mga salita sa umagang ito. At patuloy niyo itong lakipan ng kapangyarihan ninyo, banal na Espiritu Santo, upang patuloy po namin itong masagawa, mapasamuhay sa aming paglakad sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sa inyong mga anak, Panginoon, na nakinig at makikinig pa lamang, Lord. Hallelujah. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo pong kasangkapanin ang inyong mga salita, O Diyos, para katagpuin ang anumang sitwasyon na meron sila, Panginoon. Kayo ang aming Diyos ng pag-asa. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyong katagpuin ang inyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Sa araw na ito, O Diyos, ibaba ninyo, Panginoon, ang inyong presensya. At patuloy na kayo ang mahayag, maitaas at madakila sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kayo ay Diyos na mabuti. Let your will be done, Panginoon. Let your will be done sa aming mga buhay. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin po kayo. Dakilain kayo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Tapos na po ang ating gawain. To God be all the glory. Pagpalain po ng Panginoon ang buhay ng bawat